The kutsara is falling, guys. Pinahirapan ako ng kutsara. The kutsara is falling. So I need to put in the pocket. So the kutsara will not falling again. And then we gonna move. Nababaliw ako nitong aking cellphone, guys. Chinichi ko muna bago ako magsalita kasi yung audio ba niya, nauna yung audio niya, tapos yung action ng bibig huli, kaya laging parang nauna yung boses, huli yung action. Kaya chinicheck ko na ngayon kung okay na ba, hindi ba maano yung mahuli na naman yung moves natin. Charot. So for today's video, maayong buntag dahil mga maninay, no. So karon paingon na mi diri sa kalibunan. So paingon mi mukuha og romblon kay nakausap ko na po yung may-ari ng romblon. Nag-okay pala siya doon nung nag-message ako, kaso lang hindi ko na receive yung message niya dahil hindi ko na ginamit yung messenger. So nagkita kami nung nakaraang araw doon sa Balingwan. So kinausap ko siya na mag-harvest nga ako nitong romblon. Sabi niya, sinabi na daw niya na oo, hindi pa ba daw ako gumawa. Tapos na sana ngayon kung yung banig daw, sabi niya kung ano yung kusa, hindi ko na receive yung yung message, sabi kong ganun. So pupunta na tayo dito dahil maya din ay mag-brigada si Maninay. Dahil mag-start na po yung brigada today. And dito lang naman sa malapit yung pagkuna namin ng romblon. Kasama ko si Katlia, guys. Andyan lang yung romblonan, oh. Yan. So kapitbahay namin to. Guys. Tap dito. Ayan. So merong romblon dito. Agay, ang kutsilyong gamay nalimtan. Ay, kalimutan ko yung kutsilyong maliit. Kuatong kutsilyong gamay ni kuya naa dito sa kuandayin, katong kuandayin kawayan ni tatay para kuhit sa dahon. So nakalimutan ko na naman yung maliit na parang sanggot na pang harvest ni Liksan sa Lanzones. So pinabalik ko si Katlia. So dito sapa po ito. Ano po ito? Nag-aano lang yung baha dito pag malakas yung ulan. Sana walang tao. Charot. Sana walang tao. Takot ako. So dito. Malalaki yung mga bato dito, guys. Maraming mga bato dito, guys. Ayan, oh. Ayan na po yung romblon. Yan po yung kunin natin. So hindi po ako magtagal sa pagpanguha ng romblon ngayon kasi magbrigada pas Maninay, no. So meron akong dito, meron akong sanggot dito. Sabi nila meron daw ditong tamaing ay yung putsukan. Hindi ko alam kung saan kaya banda. Kaya i-check muna natin yung mga puno ng romblon bago tayo magkuha para makaiwas tayo ng kagat, aksidente. Ayan. Marami po, guys. Ditong romblon, mga kainday. Kaya nainganyo po ako na magawa ng banig kasi sayang po talaga, oh. Oh. Sayang pag nasira to na walang pakinabang. Andun pa marami, oh. Guys, nakabalik na si Katlia. May dala na pangsungkit. So ito, dahil hindi pa naman to mahaba, hindi muna ako gagamit ng panungkit. Wala naman sigurong tamaing or etc. na pwedeng mangagat, no? Kasi wala namang naglipad-lipad. Ang lalaki pa naman, sayang. Siguro mga ilang banig kaya yung nito magawa. Sabi pa nung may-ari, naku, tapos ka na sana siguro magawa ng banig. Sabi ko nga, oo. Tapos na sana ako magawa ng banig. Masarap kasi yung banig na masarap yung banig na
tumblon. Kaya careful lang gid sa pag ano, kung meron kayong mga ganito. Careful lang talaga sa pagkuha kasi meron mga tinik sa gilid ng dahon. Sa gilid at sa gitna sa stem ng dahon. Dati gumagawa kami ng ganito. Bantay ya bi kay kuanan ka bi oh. Bi. Na ano na ako oh. Na ano na ako sa tinik. Ang hahaba at saka ang laki ng ano ng dahon. Sabi po, agoy ginulod. Kaya kung gusto mong manirahan sa bukid, kailangan mong matutunan lahat ng mga gawain sa bukid, guys. Kung ano yung mga pwedeng pagkakitaan. Para makaraos sa hirap. Hindi kayo maghirap ba? Ano kayo ng ideya. Pag nakakita kayo ng mga ganito, may ideya na kayo kung paano gumawa ng banig. Ituturo ko sa ano ko dito kung paano mag-start. So kailangan lang natin mag-start sa ganito. Yung matanda lang yung kunin natin. Uy, Lord. Okay. So, next natin gagawin, pakita ko sa inyo guys. Eto. Kailangan lang natin tanggalin yung mga tinik. Ayan. Tanggalin natin yung tinik. Kasi hindi natin mabuhat hindi po ito mabuhat pag meron pa siyang tinik. Sakit na ano ako. Natusok na ako sa tunok. Ayan. Tapos putulin natin. Then next natin gagawin itong sa gitna. Kasi meron din itong tinik sa gitna. Kailangan din natin siyang tanggalin. Ayan, ganyan. So bali mahati na siya guys. Ayan. Dapat lang talaga mag-ingat ha, kasi na hindi matinik. Pero hindi naman talaga maiwasan na magkaroon ka ng masugatan or matinik ka sa rumblon dahil part na yan, nakatadhana na yan. Magkakaano ka talaga, may experience mo talaga na matunok. Experience kung paano matunok or paano masugatan. Hindi ka matututo at hindi ka matututo ng diskarte kung paano gawin next time na hindi ka na masugatan. Pero pag ganito kasi mga trabaho, hindi mo talaga maiwasan na hindi magkasugat dahil humahawak ka ng matulis at tinik. Aray.
Walang mahirap, walang mabilis na trabaho dito sa bukid pag nasa bukid ka. Pero walang mahirap kung matyaga ka. Walang magugutom kung masipag ka. Kaya dapat talaga pag nasa bukid ka, alamin mo na lahat ng mga halaman na pwedeng kainin, pwedeng pagkakitaan, para makasurvive ka sa hirap. Lalo na sa paparating na winter, ay yung mga paparating na month na kadalasan bagyo. Dapat may mga tanim na kayo sa may mga tanim na kayo pag nag-ulan-ulan na, magtanim kayo ng mga ilang pirasong saging, ilang puno ng kasaba, ilang puno ng kamuti, para pagdating ng panahon na may bagyo, meron kayong mapagkunan ng pagkain. Yun lang ang kailangan mo dito sa bukid. Tiyaga, sipag, tiyaga, para makasurvive. And shout out nga pala sa lahat ng mga nag-comment sa aking video, nag-advise. Maraming salamat, appreciate ko po lahat ng inyong mga advices, mga comment. Tama nga kayo, no? Sa bagay, yung ibang mga tao, hindi kasi nila alam kung ano yung tunay na dito namin eh. Kaya minsan na-judge nila. Pero dapat hindi talaga nag-judge yung tao agad-agad. Lalo na pag baguhan lang. So dahil meron tong sira, putulin natin siya dito sa may sira. Kaya kung kailangan pag nagkuha kayo ng ganito, magsuot kayo ng mahabaang naka-pajama or naka long sleeve shirt para kasi maraming lamok. Uy guys, tapos mga kamaninay, grabe talaga kaulyanin ni Maninay. Nubuti na lang hindi binuhat yung bigas ko kagabi. Yung bigas ko na binili kagabi na kalahating sako, nung naghinto na yung tri-cab na sinakyan ko, wala kasing tao sa labas. Kaya hindi ko agad na yung bigas. Iniwan ko guys, pinababa ko sa driver, hindi ko buhat papunta sa bahay. So pinababa ko lang niya, pinalagay ko lang niya sa lupa kung saan ako hininto. Tapos pumasok ako sa bahay, hindi pala nakuha. Nung kanina si Papa magsasaing, kasi si Papa nagsasaing pag umaga eh. Nung si Papa na magsaing na Papa, naghanap siya ng bigas. Napansin ni Mama, sabi ni Mama, ano bang hinahanap mo? Sabi ni Papa, bigas. Wala ba tayong bigas? Saka ko naalala na ko, yung bigas ko nasa kalsada lang pala, hindi nakuha. Kaya yun, buti na lang hindi talaga binuhat siya, pero sa unahan lang nilagay. Hindi binuhat na ginakaw ba, gikawat. Buti na lang talaga. Nakalimutan ko talaga guys. Sus, pagka na lang gid ni Maninay lagi.
Ang ano ko kasi, ulyanin. 30, magpo 40 pa nga ako eh. 39 pa nga ako eh. Grabe na yung memories ko maano. Meron na akong oven. So, magluto na si Maninay og mag-bake ko otro og pandesal. Kay aron ma-practice din ako ang paghimo og pandesal, no? Para if needed, di na need nga mo buy pa og pandesal, maghimo na lang kay mas daghan man mahimo og magkuan, mas daghan man makaon og maghimo kaysa mo palit. Tapos yung isda ko kahapon, well, nag-aantay ako ng masakyan ko kahapon dun sa suki ko na tindahan. Natawa ako guys, kita kami nung kaibigan ko, so nagkwentuhan ilang minuto. Buti na lang yung pandinig ko alerto, hinila kinain na inano na, hinakaw ng iring isda ko. Buti na lang na maano yung pang ano ko ba, matalas yung pandinig ko. Nadinig ko yung plastic na tumunog. Nako. Tapos minsan pag bumibili ako, pagkatapos ko magbayad, lumalayas agad ako kahit hindi ko pa nakuha yung pinamili ko. Pero hindi naman talaga maiwasan natin na may mga time na ganyan. Kaya nga tayo, 'di ba? Hindi tayo matututo kung hindi natin masubukan. Hindi natin mapagdaanan ba? Aray. Sabi. Dito na naman tayo guys. Let's go na. If there's something. Alibi, dali telepon din. Baliktad. So, meron po mga saha dito, mga maliliit. Magkuha po tayo. Kasi magtatanim po ako doon sa gilid ng garden. Para hindi na po tayo maghingi next time. Ito. Actually, marami to. Meron kami dati romblon doon sa likod bahay. Kaso lang, pinutol namin yun dahil marami pong daga na namamahay. Tapos, yun, wala palang tumubo. Wala nang pumalit na nagtubo ba. Kaya, huwag tayo na. Yan. Itong tatlo, sapat na to. Kasi, pag nabuhay to, marami na tong tatlo. Putulan natin ng dahon para yan. Tapos linisan natin tong guys. Sana walang lampinig.
ito dito na sakit. Maliit pa yung dahon niya. Hindi pa masyado malaki yung mga dahon. Yung ipis. May ipis guys, may ipis. Aray. Injit. Natinig na naman ako. Natunok na po guys. Natunok na po mga kamaninay. Iba-iba yung makikita mo pag nag-ano ka. Pag makakita ka ng uod. Sa piring. O ano-ano na lang. Mga nilalang makikita mo pag nasa bukid ka. Pero carry lang yan kasi hindi dapat tayo matakot sa mga bagay na sa mga nilalang na maliliit na hindi naman makakapatay sa atin na sabi po. Mag-ingat lang talaga, magtingin-tingin kung wala bang ahas. Kasi may mga ahas din na katulad ng kulay ng dahon. May mga ahas na kung saan sila nakatago. Ganun yung kulay nila. Katulad ng mga butiki. Yung butiki sa bahay. Nakikita nyo guys, yung butiki sa bahay guys. Kung ano yung kulay na pinagtaguan niya, ganun din kulay. Ganun din yung kulay niya. Anuhan nyo yan. Tingnan nyo. Kasi may mga ahas na kulay green na hindi mo agad mapapansin, kaya mag-ingat talaga. Magmanman bago maggalaw. So itong dahon na to is hindi siya masyadong malaki. Maliit pa siya. Kasi unang putol pa lang ng dahon. De? Okay na. Diri duol. So ito na yung pinakamahirap, yung nasa taas ang kasi kailangan natin ng paningkit. Ay may ba yun, langaw-langaw na maliit. Lumilipad sa pumapasok sa mata. Kaya nagdala ako ng panangkit guys.
Kasi nga ito ganito. Merong mahaba. Hindi ko maabot kaya need natin ng panungkit. Hoy! Kainis ka! Kainis to yung ano, yung langaw-langaw na maliit. Masyado mahaba yung ano, panungkit. Oh my God. Laom dito mo. Sabi ka dito. Pero kabi. Pero kabi. Laom dito ni. Nay, lubi oh. Dem nak lebih. Ha? Ya lebih. Lubi? Merong nagmamining dito. Hindi nila tinakpan yung butas. Naku, madisgrasya ako sa'yo. Baka umpo. Meron talaga. Kainis tong langaw-langaw na to. Sa mata pa naman ano. Sa mata pa naman talaga siya pumapasok. Sabi ako. Kainis. Kailangan mag-ingat dahil mayroong butas. Ang lalim pa naman ang butas na to. Kaluka tong langaw na to. Sunod ng sunod sa akin. Sa mata pa napasok. Naku. Mala yung ano to. Sanggit ko. Walang hindi kinakaya si Maninay, kaya kailangan natin gawin itong nasa taas para marami po tayong makuha na dahon. Nawala rin sa wakas yung langaw. Yung langaw na maliit, masakit, maano yan, hirwis yung mapasok sa mata. Ito yung mahirap, ano, nasa taas. Oh my God. Lord. Oh, mutok na ako mahulog. Muntik na ako mapunta sa butas. Papakita ko sa inyo mamaya yung butas, guys, na pagkalalim. Delikado po sa mga bata na magpunta dito kasi ako. Nakakatakot.
Ano kaya itong na dito? Nakakatakot tingnan yung butas. Isang sikyat lang, mahulog ako dito. Kaya, kailangan ko na ubos. Mayroon po kasing mga ano dito, gold dito dati. May nakuhang gold dito dati malapit sa amin. Ay, huwag kayo mahulog. Papunta sa butas. Ay, Jesus Christ. Ang hirap. Yan. Okay na yan. Baka masikyat ako, mahulog ako. Pakita ko sa inyo guys yung butas. Ambil. Ang lalim ng butas na yan. Siguro mga isang puno din siguro yung haba. Delikado po sa mga bata. Pinagpawisan na si Maninay. So nag-umpisa na po tayong magpawis. Na-challenge ako sa pag tawag dito. Pag kuha ng dahon sa mataas. Mahirap. Pero alam niyo naman si Maninay, walang mahirap. Walang mahirap guys, basta't kaya natin gawin. May paraan, magagawa natin ng paraan. Kung may diskarte, magagawa natin ng paraan. Ang dami pa dito. Ang dami talagang rumblon dito. Kaya sayang yung opportunity ba na magkaroon tayo ng ng banig. So magtanim ako nitong rumblon, yung mga saha meron doon. Nagkuha ako ng saha para tanim natin. Ay itanim ko. Then sa gilid-gilid ng ginawa naming garden. Kasi ito pong rumblon ay anytime mo po siya makukuha. Wala po tong season kung kailan siya magdahon. Everyday siya yung dahon niya. Buwanan talaga yung dahon niya. So walang season na kung kailan natin harvestin. Anytime pagka marami na siyang dahon, pwede na nating harvestin. Hindi tulad ng ibang like mga prutas na kailangan mo pang mag-abang kung kailan yung season, saka pa tayo magkakapira. So ito, pag talaga maraming dahon, anytime pag maraming dahon na pwede mo nang kunin, makakagawa ka na ng banig, makakapagbenta ka na. Kaya kung sino man yung may mga ganito, naku, huwag niyong sayangin. Panoorin niyo yung video ko pag nagawa na ako ng banig para matuto kayo kung paano gawin yung banig. Kasi masarap matulog sa banig gawa ng rumblon. Malamig. Hindi tulad ng mga banig ngayon na plastic na parang styro, yung parang foam yung yung parang styro ba yung yung gawa. Kaya mainit, tas nagkakasakit ka pa. Ito talaga, hindi ka magkakasakit nito. So mag-continue na si Maninay kay di man nato ni mahuman og magsige na lang ko istorya ani nga dili ta mulihok. So maglihok kita kay aron mahuman tag dali. So siguro maglingkod sa si Maninay kay murag gihawoy pa ko og binira sa kuan, inarsa sa kawayan. So maganda yung malapit na sa yung sa gitna na ba kasi yung dahon hindi sira. So siguro bukas na lang ako brigada kay na ngayon 8 na yata o 8:40 na, pero kung matapos ako nito bago mag 9 pupunta tayo ng brigada guys. Mahaba pa naman yung 1 week pa naman bago bumalik yung klase. So anytime pwede tayo magbrigada. Basta't may naku, ito yung nahulog dyan kasi sayang po kayo pag nahulog kayo dyan. Ay wala na, nahulog na yung iba guys. Pero okay lang na mahulog yung rumblon, hindi lang ako guys no. Pag nahulog si Maninay, nako, wala nang Inday Vlog.
wala nang inday vlog ko lang. Hindi tayo mag-ano sa ganyan. Pero nakakatakot talaga pag na ano, nalapit ka sa butas. Ay. Super kalalim. Hawa dia agandi. So, yung area dito is ano po siya, meron po siyang kubo diyan, dalawa. Pero hindi siya araw-araw may tao. Ayan. So, malapit lang naman to sa bahay. Yung bahay namin nandoon lang. Nandoon. So, hindi kalayuan. And, marami na po akong na-harvest na dahon. So, ito tatapusin ko lang to. Tapos, i-ano ko na doon. Iipon ko na doon. So, ang uunahin kong i-harvest na dahon is yung nasa baba lang muna. Kasi, para hindi ako mahirapan masyado, no? Yung nasa taas, yung iba, maiksi lang yung dahon. Pero, magawa pa rin ng manig. Katleya, kasama ko, nagtulong din siya magtanggal ng mga tinik. Ay, pagdako pag-ayo sa pagkuandi. Diwa, ano sa man to? Pulod. So, para siyang snail, guys, na maliit. Ayan, oh. So, kapag nanguha ka ng dahon, expect mo na may ipis, may yung parang snail. Marami po yung nasa puno ng romblon. Kasi po, meron po siyang mga putik-putik dyan sa puno ng dahon. Yung pinaka talaga ng dahon dyan. Ito, oh. Yan, mga putik yan. Kaya hindi maiwasan na may mga insekto, may mga nilalang na makikita mo. Kaya be ready na lang. Kung takot ka, huwag ka na lang huwag ka na lang magsubok na manguha. Ano naman yung nakita namin, oh. Ito makatito. Kaya hindi mo dapat to masagi. Iwasan mo na masagi ito kasi makati po ito. Maliit lang po siya. Dati takot na takot ako pag nakakita ako ng ganito. Ako nakakita dito dati, ganito dati. Naku, magsitayuan yung balahibo ko, guys. Kay matakot man ako. Tapos makati kasi to. Ayan, maraming klase po ang ganito sa piring na makati. Yung nasa Guyabano, yung nasa Abana, yun yung pinaka makati, yung may kulay green na lang siya, parang maliit lang siya, parang ganito lang kahaba, oh. Grabe ang kati ng na yan sa piring. So yung mga ganon, hindi yan masyado makati. Kaya carrier yan. Tapos maliit naman. So hindi mo talaga maiwasan na magtayuan yung balahibo mo pag nakakita ka ng ganyan. Ano siya? Hindi lahat ng lalaki matapang. Meron talagang lalaki na takot sa mga ganyan, mga uod. Kahit lalaki takot yan, merong mga ganyan. Tapos naalala ko dati, guys, pag ganito, Sabado, Linggo, pag Biyernes na ng hapon, minsan doon kami natutulog. O di kaya Sabado ng hapon, magpangas na may paingon dito sa bukid, sa kaya tumi matulog sa ilaha. Yang akong tatay, guys, akong tatay, papa ni papa is, kuan to siya, kanang, may yung paa niya, parang napilay, yung parang may siya, hindi yung paglakad niya, parang pilay siya, ganun. Hindi ko alam kung anong dahilan sa niya. Parang may pilay sa paan niya ba. Kaya hindi yun bumababa ng bayan. Tapos pag nasa na kami, pag nandoon na kami sa kanila, naalala ko, kami lang yung mga apo niya na doon talaga natutulog. Pagka Sabado, Linggo.
Tapos mayroong nagmana sa ano, mga pamangkin ko. Yung anak ni Tito Dodoy. Yung ano ba, yung Bitabang Namo. Yung anak niya na lalaki, isa lang yung anak niya na lalaki, 3 anak niya, isa lalaki. Yung anak niya na lalaki, minsan pag ano, talagang dito yung natutulog sa amin. Pupunta yan dito matutulog sa amin. Tapos magsuksok yan sa ano, magsiksik yan sa, magtago yan sa ilok ni tatay, ni papa. Kaya sana bigyan pa ni God ng more life ang papa ko na makasama ko. Kasi he is the best papa talaga. Wala akong masabi sa papa ko, guys. Bait, masipag. Yung inano niya, yung binuhay niya sa amin is pagtutuba lang. Pag ano lang. Pag mananggiti lang yung papa ko. Hanggang sa nakatapos kami ng high school. Tapos nung high school ako, guys, talagang maano na ako sa high school pa. Kasi pag wala akong pera, like meron kaming ano, nung nag high school na ako, marunong na ako mag diskarte. Pag meron kaming hinog na saging, pinapahinog ko. Tapos niluluto kong maruya, banana Q. Tapos dinadala ko sa school pag nag-aaral ako. Dinadala ko doon, ako binibenta ko sa mga classmate ko. O di kaya pag merong tiktik sa mais, magputo ko, tapos ibenta ko doon sa school. Ganyan yung ano namin, ganyan yung diskarte ko dati. Lalo na pag Valentine's Day, Christmas. 'Di ba merong maalala ko talaga, may mga mag-shoota or crush ganyan. Tapos mag-ano ako sa kanila, mag-offer ako sa kanila na magbaligya ako sa kanila ng ng Christmas card or kanang Valentine's card. Ganyan yung ginagawa ko dati, kaya kung ano-ano na lang yung mga diskarte ko dati sa high school. Oo, tapos nung mag 4th year ako, minsan yung mga, 'di ba may mga tamad na classmate? Inaano ko yan na ako yung magsulat, tapos hulan lang nila ako 5. Ganyan yung ginagawa ko dati talaga sa sa school para magkapira ako. Like ako yung gagawa ng project or mag-drawing ako ng Valentine's card para sa crush niya. Bahala na siya magsulat doon kung ano ilalagay niya na message. Ganyan yung ginagawa ko talaga dati. Kaya alam ko na kung paano magdiskarte. Kaya lagi kong sasabihin na kapag may diskarte ka, may pira ka talaga, guys. Kapag magsipag ka, hindi ka maghihirap. Although wala ka mang mahawakan na pira, at least may pambili ka ng bigas. I mean, ibig ko sabihin wala ka mang ipon, at least meron kang pambili araw-araw. Kahit na wala kang ipon, ang importante meron kang kainin. Meron kang makain araw-araw. Aanhin mo yung marami kang pira, hindi ka naman makapag-share ng iba, 'di ba? Kahit ganito yung nakakapag-share din naman tayo ng blessing. Ang importante talaga ay mag-share tayo ng blessing sa iba, kung sino yung mga nangangailangan. So ayan, tapos na ako. So dahil inabot na ako ng Kalibangon kakalinis nitong Romblon. So uuwi muna siguro or nawala na yung ko. Anuhin muna natin 'yung isabi. Yung yung malalaki yung dahon. Yun, last na yun. Kukunin namin yung malalaki yung dahon. Yan yan. Last na lang yan, kung walang tamaing, i-harvest ko yan. Marami na po, guys.
So ayan, marami na. So doon na naman kami. Dahan-dahan lang tayo kasi tingin-tingin tayo kay may sinasabi nila na meron daw dito ano, vegan or something. Tingnan lang natin. Ito ang lalaki guys, maganda to. Sugugin muna natin. Wala naman. Ang lalaki. Ang laki ng ano. Ang laki ng agoy. Muntik na. Sumabit sa gilid ko. Nawakan yung baywang ko. Okay. Natapos rin. Grabe ang lalaki. Okay. So kain tayo guys. Nagpakuha ako ni Bliss ng kanin. Hindi pa ako tapos, meron pa. Tatapusin ko lang tong hinarvest ko ngayon. Tapos uuwi na ako kasi marami na rin po yung nakuha ko. Yung ulam ko yung ano sa manok ba? Parang bilo-bilo o ano ba yung tawag nila dito? Yung may maliit, mabilog-bilog na maliit na malapit sa ano, malapit sa atay. Tapos na. Naku. Hindi pa pantay yung takip at saka nilagyan ng kanin. Kailangan yung ma-harvest ko ngayon sapat sa isang banig para sulit yung ano, sulit yung pagod. So finally guys, natapos na ako. So ito lang muna sa ngayon dahil marami na po akong na-harvest na dahon. And itatali ko muna to para mabitbit ko ng isahan dahil magaan lang naman to. Hindi to mabigat. Pwede ko to dalhin ng isahan. Yan. Kailangan ko lang siyang itali. Meron akong pantali. Tali natin ng maayos para naku, muntik na mahulog yung sanggot ko. OMG, hindi ko nalock. Tali lang natin to. Marami po akong na-harvest guys. Mga isang banig na magawa nito. Kaya sa mga mag-order dyan ng banig, PM na kayo. Charot. Kunti lang to. Nag-ano na naman yung appetite ko ng kain.
Yun lang. Kailangan kong lagyan ng gumawa ng tawag nito, tali dito sa baong na mahawakan ko. Para di ko maglisod kay magdala pa ko upuan. Magdala pa ko guys magdala pa ko mga kamanina. Aray! Dadalhin ko pa pabalik sa bahay yung sungkit, kawayan. Thank you Lord for the blessing and the strength you given me every day, so I can make things possible. I can make all things possible every day. Ay, kataka-taka in English maninay. Hawakan ng sabay sa ano. I'm gonna plaster this. I'm gonna plaster this. So, oh my god, ang daming kuto. Tulong ng tulong sa sabaw. Sabaw ba yun? Uy, mabigat-bigat na rin to kasi marami na to. And I'm gonna hold this, the baon. Agoy, the kutsara is falling. The kutsara is falling guys. Pinahirapan ako ng kutsara. The kutsara is falling. So I need to put in the pocket. So the kutsara will not falling again. And then we gonna move. Iniwan kasi ako ni Katlia guys, kaya ayan, binitbit ko na lahat. Kailangan ko madala ng isahan para hindi na ako magbalik-balik. Malapit lang naman yung bahay. So tinghinog, timbungan na naman ng santol, no? Nag-start na mahinog yung mga santol. Sana hindi maglaglagan. Hindi maglaglagan yung mga binitbit ko na rumblon, para hindi na ako magbalik-balik. Ay, dyan ka na kawayan. Pagkuha ka na lang kita kay Bliss. Kere naman yung bigat ng rumblon. OMG, kailangan kong ilagay Finally guys, nakauwi na rin si Maninay. So andito na si Maninay, malinis na yan dyan, no? Kasi si Uncle nagbanat talaga na maglinis dyan, at si Mama. So ang gagawin dito, hindi pa yan tapos guys, hindi pa yan tapos mga Maninay, no? So magawa ako ng lilasan.